Anong ibig sabihin nito? Ang boses ay malamig. Mas malamig pa sa yelo na inilalagay niya sa mga baso ng tubig para sa pinakaimportanteng mga bisita ng La Perla. Nabitawan ni Leah ang hawak niyang tray ng mga platito. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng abalang restaurant. Huminto ang lahat. Ang mahinang tugtog ng piano, ang mga bulungan ng mga nag-uusap, ang tunog ng mga kubyertos, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga mata mula sa nabasag na porselana sa sahig patungo sa mamahaling sapatos na katad na nakatayo sa kanyang harapan. Paitaas, sa perpektong plansadong pantalon hanggang sa marating niya ang mga matang kasing talim ng kutsilyo, si Sir Adrian Castillo, ang may-ari, ang hari ng La Perla. Nagsimula ang lahat ilang minuto lang ang nakalipas. Isang matandang babae ang pumasok sa restaurant. Manipis ang damit nito, kulubot ang mga kamay, at sa mga mata nito ay mababasa ang gutom at pagod. Iniiwasan siya ng ibang mga staff. Tila isa siyang multo na hindi dapat makita ng mga eleganteng bisita. Pero nakita siya ni Leah. At sa matanda, nakita niya ang imahe ng sarili niyang lola na pumanaw na. Sumaglit sa isip niya ang patakaran ng kumpanya. Ang imahe ng La Perla ay ang pinakamahalagang pag-aari nito. Ngunit may bumulong sa kanyang puso. Isang boses na mas malakas kaysa sa anumang patakaran. Kaya't sa isang madilim na sulok malapit sa kusina, palihim niyang iniabot sa matanda ang isang maliit na kahon ng mainit na pagkain. Mga tira na sana'y itatapon din naman. Pagpalain ka ng Diyos, ineng, bulong ng matanda. At ang ngiti nito ay tila isang sinag ng araw sa puso ni Leah. Ang ngiting iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Lakas na harapin ang isa na namang text message mula sa ospital na naghihintay sa kanyang cellphone. Leah, we need to talk about Angel's upcoming procedure. Her condition is not improving. Si Angel, ang kanyang nakababatang kapatid, ang kanyang nag-iisang pamilya. Bawat sahod niya, bawat sentimo na iniipon niya ay para sa operasyon sa puso nito. Kaya't kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niyang tiisin ang lahat. Ngayon, habang papalapit si Adrian Castillo, bawat hakbang nito ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang mga mata. Tinanong kita, ulit ni Adrian. Ang boses ay mahina, pero tumatagos sa kaluluwa. Ano ito? Itinuro niya ang matandang babae na ngayon ay nakayuko sa takot sa isang sulok, yakap-yakap ang kahon ng pagkain na ibinigay ni Leah. Sir, pasensya na po. Nagsimulang magpaliwanag si Leah. Nanginginig ang boses. Gutom na gutom po siya. Tira lang naman po iyon. Tira? Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Adrian. Sa La Perla, walang tira. Lahat ay may halaga. Lahat ay sumasalamin sa ating pangalan. Naglakad siya palibot kay Leah. Tila isang lobo na pinapalibutan ng kanyang biktima. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa kanya, kundi sa mga bisita na ngayon ay tahimik na nanonood o ng palabas. Ang lugar na ito ay para sa mga taong kayang bayaran ang kalidad. Hindi ito isang charity institution. Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay nag-aalis ng kanyang dignidad sa harap ng lahat. Pero sir, wag mo akong sagutin, putol ni Adrian, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leah. Nakita ni Leah ang galit dito, pero higit pa roon, nakita niya ang isang malamig na kawalan, tila isang taong walang puso. Pinapahiya mo ang restaurant ko, pinapahiya mo ako. Napayuko si Leah. Hindi na niya kayang salubungin ang tingin ng kahit sino. Naramdaman niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Huwag dito, Leah. Huwag ngayon.
Dahil sa ginawa mo, hindi ka na nararapat dito, deklara ni Adrian. Ang kanyang boses ay pinal, walang anumang bahid ng emosyon. Tila nagbabasa lang siya ng isang hatol na matagal nang nakasulat. Inangat ni Leah ang kanyang mukha, puno ng pagmamakaawa. Sir, pakiusap po. Kailangan ko po ang trabahong to. Pakiusap. Ngumiti si Adrian, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Umalis ka na. Tumalikod ito na para bang si Liaya ay isa lamang sa mga nabasag na platito sa sahig. Isang basurang kailangan lang linisin at kalimutan. You're fired. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Leah na nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Durog ang puso at sa isang iglap, gumuho ang mundo niya. Pabalik sa kanyang opisina, naramdaman ni Adrian ang isang pamilyar na kasiyahan. Ang kasiyahang dulot ng kaayusan, ng kontrol. Ang pagpapatalsik kay Leah Reyes ay hindi isang personal na bagay. Ito ay isang kinakailangang hakbang, isang desisyon ng isang leader para protektahan ang kanyang kaharian. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan. Tanaw mula sa salaming pader ang buong syudad. Ito ang kanyang mundo. Bawat gusali, bawat ilaw, ay isang paalala ng kanyang tagumpay. Ang La Perla ay hindi lang isang restaurant. Ito ang legasiya ng kanyang ama at tungkulin niyang dalhin ito sa tuktok kahit anong paraan pa ang kailanganin. Walang puwang ang awa sa negosyo. Iyon ang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ang awa ay kahinaan. Ang kahinaan ay nagdudulot ng pagkalugi. Kumatok si Marco Sandoval, ang kanyang executive manager. Bago pumasok, may dala itong nangiti ng paghanga. That was a strong move, Sir Adrian, sabi ni Marco. Nagpapadala iyon ng malinaw na mensahe sa lahat ng empleyado. Tumango lang si Adrian, tinatanggap ang papuri. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Ang takot ay isang epektibong kasangkapan sa pamamahala. Nang biglang tumunog ang kanyang pribadong cellphone, nangunot ang noo niya nang makita ang pangalan sa screen. Mama. Isang bahagyang inis ang gumapang sa kanya. Nasa kalagitnaan siya ng trabaho. Ma, may ginagawa ako. Sagot niya. Medyo malamig ang tono. Isang mahinang tunog ng pag-iyak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Bigla siyang kinabahan. Ma, anong nangyari? Adrian, anak. Ang boses ng kanyang ina ay basag at nanginginig. Nakauwi na ako. Okay, kumusta ang araw niyo? Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Yung babae sa restaurant mo. Humikbi si Aling Nena. Ang bait-bait niya sa akin, anak. Binigyan niya ako ng pagkain. Napakunot ang noo ni Adrian. Anong babae, ma? Yung pinalayas mo. Yung sinigawan mo. Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa buong katawan ni Adrian. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Sa harap ko. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang mga salita ng ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang walang katapusang malagim na awit. Sa harap ko, ang matandang babae, ang manipis na damit, ang mga matang puno ng pagod. Ang mga kamay na nanginginig habang inaabot ang pagkain. Ang kanyang ina. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Marco. Lumapit ito at pinulot ang cellphone sa sahig. Hindi makasagot si Adrian. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga salitang binitiwan niya kanina, malupit, walang awa, ay bumabalik ngayon para saksakin siya ng paulit-ulit. Pinapahiya mo ang restaurant ko. Hindi ito isang charity institution. Umalis ka na. You're fired. Napahawak siya sa kanyang mesa. Pakiramdam niya ay masusuka siya. Siya, si Adrian Castillo, ang nagtaboy sa sarili niyang ina. Sir Adrian, muling nagsalita si Marco, may kakaibang pag-aalala sa boses. Inabot nito ang sariling cellphone.
Sir, tingin ko kailangan niyo tong makita. Kumakalat na po online. Nanginginig ang kamay ni Adrian nang kunin niya ang telepono. Isang video, kuha mula sa cellphone ng isang customer. Malabo, magalaw, pero malinaw na malinaw ang lahat. Nandoon ang kanyang mukha, walang emosyon, malupit. Nandoon si Leah, yumuyuko, umiiyak. At sa isang sulok, nakayuko sa takot ang kanyang sariling ina. Ang pamagat ng video na nakasulat sa malalaking pulang letra ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. CEO ng social na restaurant, nilapastangan ng kawawang matanda. Sa ilalim, daan-daang komento ang dumadaloy na parang rumaragas ang ilog ng galit. Walang puso, karma is real, Adrian Castillo. Mayabang, akala mo kung sino kang makapangyarihan. Boycott La Perla. Huwag nating suportahan ang mga kumpanyang walang respeto sa matatanda. Parang hindi makahinga si Adrian. Ang pangalan na pinaghirapan ng kanyang ama, ang pangalan na ipinangako niyang aalagaan, ngayon ay dinudungisan sa harap ng buong mundo. At siya ang may gawa. Sir, kailangan nating tawagan ng PR team, sabi ni Marco. Ang boses ay nagpapakita ng tamang-tamang timpla ng pag-aalala at pagkaapura. Kailangan nating maglabas ng isang official statement bago pa man lumaki ito. Pero hindi nakikinig si Adrian. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang boses ni Leah sa video. Sir, pakiusap po. Kailangan ko po ang trabahong to. Ang kanyang pagmamakaawa at ang kanyang malamig na pagtanggi. Isang pahayag, isang public apology na isinulat ng mga abogado. Para saan? Para linisin ang kanyang pangalan habang ang dalawang babaeng nasaktan niya ay nagdurusa? Hindi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Adrian ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang pagiging malupit ay hindi kalakasan. Ito ay isang lason. At ngayon, nilalason nito ang lahat ng mahalaga sa kanya. Tumayo siya ng bigla na ikinagulat ni Marco. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ang malamig na determinasyon ng isang CEO, kundi ang desperadong determinasyon ng isang taong kailangang itama ang isang karumal-dumal na pagkakamali. Hindi statement ang kailangan ko. Bulong ni Adrian halos sa kanyang sarili. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa mesa. Sir, saan po kayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Marco. Hindi siya sinagot ni Adrian. Isa lang ang nasa isip niya. Ang babaeng may mga matang puno ng pagmamakaawa. Ang babaeng may dignidad kahit sa gitna ng kahihiyan. Ang babaeng nagpakita ng kabutihan sa kanyang ina nang siya mismo ay hindi ito nagawa. Si Leah, sabi niya, mas malinaw ngayon. Kailangan ko siyang mahanap. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Iniwan ang naguguluhang si Marco. Nang magsara ang pinto, dahan-dahang nawala ang pag-aalala sa mukha ni Marco. Napalitan ito ng isang maliit, halos hindi mahahalata, ng ngiti ng tagumpay. Tumingin siya sa cellphone kung saan patuloy na pinapanood ng libo-libong tao ang pagbagsak ni Adrian Castillo. Nagsisimula pa lang ang krisis at lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ang pamilyar na amoy ng alikabok, usok ng lutuin, at mga tuyong labada ang sumalubong kay Leah pagbalik niya sa kanyang tinutuluyan. Isang maliit na apartment na may isang silid, sapat lang para magkasya ang 2 tao at ang isang maliit na lutuan. Ang sakit ng kahihiyan sa La Perla ay hindi pa rin naglalaho. Para itong latay sa kanyang likod, hindi nakikita, ngunit napakasakit. Pero hindi yun ang pinakamabigat sa dibdib niya. Ang pinakamabigat ay ang pagtingin sa kanyang natutulog na kapatid, si Angel. Kahit sa pagtulog, may bakas ng hirap sa mukha ni Angel. Ang mahina at mabilis na paghinga ay patunay sa mabilis na paglala ng kanyang kondisyon. Ilang linggo na lang ang palugit. Kailangan niya ng malaking halaga para sa surgery.
Ngayon, wala na siya sa La Perla, wala na ang kita, wala na ang pag-asa. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang text message mula sa hospital. Ang halaga na nakasulat doon ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang akyatin. Anong gagawin ko, Angel? Bulong niya. Pinipisil ang kamay ng kapatid. Gusto ko lang namang maging mabait. Bakit parang may malaking parusa ang paggawa ng tama? Nagsimula siyang umiyak. Tahimik lang. Ang pag-iyak na yon ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa future na unti-unting naglalaho nang biglang may kumatok. Malakas, mabilis, at tila may awtoridad. Isang tunog na hindi nababagay sa tahimik na eskinita ng tondo. Pinahid ni Leah ang kanyang luha. Baka kapitbahay lang. Binuksan niya ang pinto at doon, sa gitna ng mga tambak na basura at ingay ng mga bata, nakita niya si Adrian Castillo. Nakasuot pa rin ng mamahaling suit, nakatayo ito na tila isang estatwa sa isang museong hindi nararapat doon. Ang kanyang presensya ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan na labis na kaibahan sa kapaligiran. Leah! Tawag ni Adrian. Ang kanyang boses ay hindi na malamig, kundi medyo gulat. Marahil ay sa nakita niyang sitwasyon ni Leah. Sir Adrian? Natigilan si Leah. Anong ginagawa niyo dito? Wala na akong trabaho. Alam ko, sagot ni Adrian, huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay tila hindi sapat para sa kanya. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina. Ang pagtataka, ang pag-iyak, at ang katotohanang siya ang matandang nilait niya. Ang kanyang paliwanag ay maikli, mabilis, ngunit sa mga mata niya, nakita ni Leah ang tunay na pagsisisi. Hindi ko alam na siya yon, Leah, sabi ni Adrian. At ang pagiging bulag ko sa katotohanan ay walang excuse sa ginawa kong panlalait sa iyo. Yumuko siya ng bahagya, isang pagpapakumbaba na hindi kailanman inakalala ni Leah na magagawa ng isang Adrian Castillo. Pwede niyo akong bigyan ng pera, sir, sabi ni Leah. Ang boses ay matigas dahil sa pilit niyang pinipigilan ang luha. Pero hindi na noon mababalik ang dignidad na kinuha niyo sa akin sa harap ng lahat. Natahimik si Adrian. Tumingin siya sa likuran ni Leah. Nakita niya si Angel na nakahiga. Tiningnan niya ang mga pader ng maliit na silid. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Leah. Alam kong hindi sapat ang pera para mabura ang kahihiyan, sabi ni Adrian. Kaya hindi lang pera ang inaalok ko. Inilabas niya ang isang makapal na envelope mula sa kanyang bulsa. Sa loob, hindi lang cash, kundi isang formal na kontrata. Bumalik ka sa La Perla, Leah. Hindi bilang isang waitress, sabi niya. Ang kanyang tingin ay matalim, seryoso. Kundi bilang Director of Training and Culture. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Leah. Napatingin siya sa kontrata, pagkatapos ay kay Adrian. Hindi siya makapagsalita. Ang trabaho mo ay baguhin ang buong kultura ng La Perla. Ituro sa lahat ng empleyado ang halaga ng empathy, ng integrity, ng pagiging tao. Patuloy ni Adrian. Kailangan kong itama ang lahat. At ang tanging paraan ay ang ipaubaya ko sa iyo ang pagtuturo ng mga bagay na matagal ko nang nakalimutan. Nag-aalangan si Leah. Hindi niya alam kung ito ba ay isang bitag o isa na namang panlalait. Isang babaeng pinatalsik at nilait, ngayon ay magiging direktor? Hindi ako sanay sa ganyang trabaho, sir. Bulong niya. Pero sanay ka sa compassion, Leah, sagot ni Adrian. At iyan ang bagay na wala sa amin. Binasa ni Leah ang kontrata. Ang nakasulat na sahod ay 5 beses ang kinikita niya dati. Higit pa sa sapat para sa operasyon ni Angel. Tiningnan niya si Angel. Ang huling hope ay tila isang nagliliwanag na bituin sa kanyang kamay. Ito ay isang alok na hindi niya kayang tanggihan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Angel. So, Miss Reyes, do we have a deal?
Tanong ni Adrian, naghihintay. Tumingin si Leah ng diretso sa mata ng lalaking minsan nang sumira sa buhay niya. Nakita niya roon ang isang pahiwatig ng pag-asa. Humugot siya ng malalim na hininga. Tinatanggap ko, Sir Adrian. Good, sabi ni Adrian. May bahagyang paghinga ng ginhawa. Bukas, 8:00 ng umaga, sa La Perla. Huwag kang malilate, Director Reyes. Umalis si Adrian. Tila isang bagyo na mabilis na dumaan. Iniwan si Leah sa gitna ng kanyang maliit na silid. Hawak ang kontrata. Alam niya na ang pagpasok niya sa La Perla bukas ay hindi magiging madali. Ito ay magiging isang digmaan ng mga puso at prinsipyo. Pero ngayon, meron na siyang dahilan para lumaban. Pinanood ni Adrian si Leah Reyes habang naglalakad ito sa lobby ng La Perla. Hindi na ito ang babaeng nakayuko na may suot na uniforme ng waitress. Ngayon, nakasuot ito ng simpleng itim na corporate dress at sapatos na may mababang takong. Halatang hindi ito sanay. Ang bawat hakbang niya ay maingat, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang leather bag. Sa pagdaan niya, humihinto ang mga bulungan. Ang mga dating kasamahan niya ay tumitingin sa kanya, ang iba ay may pagtataka, ang karamihan ay may halong pangungutya. Mula sa kanyang opisina sa itaas, kitang-kita ni Adrian ang lahat. Para siyang isang hari na pinapanood ang isang hamak na alipin na biglang binigyan ng korona. Ano ba itong ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Ang pagkuha kay Leah ay isang desperadong hakbang para ayusin ang isang malaking gulo. Ngayon, sa liwanag ng umaga, tila isa itong malaking kabaliwan. Pumasok si Leah sa conference room para sa unang management meeting niya. Sumunod si Adrian. Pag-upo niya sa dulo ng mahabang mesa, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan. Lahat ng mata ay nasa babaeng hindi nababagay sa silid na yon. Good morning! Simula ni Adrian, ang boses ay formal at walang emosyon. Gaya ng alam niyo na, may bago tayong Director of Training and Culture, si Miss Leah Reyes. Walang pumalakpak, walang ngumiti. Miss Reyes, nagsalita si Marco Sandoval. Ang kanyang kanangiti ay kasing kinis ng seda, ngunit may tinatagong talim. Welcome aboard! Nais lang naming malaman. Ano ba ang iyong mga paunang plano para sa iyong departamento? Lahat ay napatingin kay Leah. Naramdaman ni Adrian ang pag-igting ng tensyon. Ito ang pagsubok. Huminga ng malalim si Leah bago nagsalita. Ang plano ko po ay simple lang, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Gusto kong maglunsad ng isang bagong training program na nakasentro sa isang salita. Empathy. Isang mahinang pagtawa ang narinig mula sa head chef. Empathy? Ulit ni Marco. Tila hindi makapaniwala. Miss Reyes, kami ay isang high-end na restaurant, hindi isang counseling center. Ang kailangan namin ay efficiency, speed, profit. Paano makakatulong ang empathy sa ating bottom line? Dahil ang serbisyo ay hindi lang tungkol sa bilis, sir. Sagot ni Leah. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ito ay tungkol sa koneksyon. Kapag naramdaman ng customer na nauunawaan natin sila, hindi lang bilang customer kundi bilang tao, babalik sila. Iyon ang tunay na loyalty. Iyon ang tunay na profit. Natahimik ang lahat sa sinabi niya. Maging si Adrian ay bahagyang nagulat sa tapang sa kanyang mga salita. Ngunit hindi nagpatinag si Marco. Isang magandang ideya sa teorya. Pero sa praktika, ito ay isang pag-aaksaya ng oras at pera. Sumangingiyon ang ibang mga manager. Tama siya. Mas kailangan nating sanayin ang mga staff sa upselling o sa tamang pag-handle ng mga reklamo. Wala tayong panahon para sa pakikipagkwentuhan sa mga customer. Dahan-dahang pinapalibutan ng mga lobo si Leah. Nakita ni Adrian ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. Nakita niya ang pagbalik ng takot sa mga mata nito. Ang parehong takot na nakita niya noong araw na sinisante niya ito.
At isang bagay sa loob ni Adrian ang biglang kumilos. Isang galit, isang ini. Hindi para kay Leah, kundi para sa mga taong nasa paligid niya. Para sa kulturang siya mismo ang lumikha. Bigla niyang hinampas ang mesa. Hindi malakas, pero sapat na para manahimik ang lahat. Tapos na ba kayo? Tanong ni Adrian. Ang boses ay malamig at mapanganib. Walang umimik. Ang desisyon kong kunin si Director Reyes ay pinal. Sabi niya, idiniin ang bawat salita. Tumingin siya sa bawat manager sa silid. Ang plano niya ay ang plano ng kumpanya. Kung sino man sa inyo ang may problema doon, bukas ang pinto. Makakaalis na kayo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Walang nangahas na huminga. Intindihin niyo, dagdag ni Adrian. Simula ngayon, ang bawat customer na papasok sa La Perla ay tratratuhin ng may dignidad. Mayaman man o mahirap. Naiintindihan ba ako? Yes, sir. Sabay-sabay nilang sagot. Tila mga batang napagalitan. Good. Meeting adjourned. Tumayo si Adrian at lumabas ng silid. Sumunod ang ibang mga manager. Iniiwasan ang tingin ni Leah na parang may nakakahawang sakit. Naiwan si Leah na mag-isa. Nakaupo pa rin. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng elevator, nagkasabay sila ni Leah. Tahimik lang sila pareho. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Pinanood ni Adrian ang refleksyon ni Leah sa makintab na pinto ng elevator. Mukha itong pagod, pero may bagong determinasyon sa kanyang tindig. Salamat, sir. Bulong ni Leah, hindi tumitingin sa kanya. Hindi sumagot si Adrian. Isang tango lang ang ibinigay niya. Ano ba ang dapat niyang sabihin? Ginawa ko lang yon para iligtas ang sarili ko? O ginawa ko yon dahil sa unang pagkakataon, nakita ko ang tama sa ginawa mo? Hindi niya alam. Bumukas ang pinto ng elevator. Naunang lumabas si Leah. Naiwan si Adrian. Pinapanood itong maglakad palayo. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang sariling opisina, kinuha ni Marco Sandoval ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang pamilyar na numero. Hello? Sagot ng boses sa kabilang linya. Ito ang food blogger. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Hello, may bago akong kwento para sa'yo. Ang unang buwan ni Leah bilang Director of Training ay isang sunod-sunod na pagsubok. Araw-araw, may bagong balakid na lumalabas. Hindi na lang ito tungkol sa mga nagbubulungan sa likod niya. Ito ay organisado at mas masama. Nasa gitna siya ng isang training session tungkol sa active listening nang biglang nag-ring ang fire alarm. Wala namang sunog, pero nagdulot ito ng gulo sa kusina at nag-aksaya ng 3 oras ng serbisyo. Kinabukasan, ang kanyang mga handout para sa Dignity in Service program ay pinalitan ng mga nakakabastos na drawing at nakakainsultong komento. Alam niya na hindi lang ito aksidente. Nasa opisina siya ni Adrian, nagre-report. Si Adrian, na nakaupo sa kanyang upuan, ay mukhang mas pagod kaysa dati. Ang krisis sa PR ay humupa na, ngunit ang internal na tension ay mas masahol pa. Pwede na nating sabihin na may nagtatarget sa'yo, Leah, sabi ni Adrian. Tinawag na niya ito sa pangalan, hindi na sa titulong Director Reyes. Ang simpleng pagtawag sa kanyang pangalan ay nagbigay ng kakaibang init sa dibdib ni Leah. Alam ko po, sir, sagot ni Leah, nakatingin sa sahig. Sinisira nila ang credibility ko. Gusto nilang bumalik ako sa pagiging waitress. At ikaw? Tanong ni Adrian. Babalik ka ba? Itinaas ni Leah ang kanyang tingin. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi, sir. Hindi ako aalis hanggat hindi ko natatapos ang sinimulan ko. May mga matuwid na tao sa restaurant na ito at para sa kanila, lalaban ako. Hindi niya binanggit si Angel, ngunit alam ni Leah na ang kanyang kapatid ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya pwedeng bumitaw. Tumango si Adrian, tila nasisiyahan sa narinig. Kung ganoon, magsisimula tayong lumaban.
Kinagabihan, nag-imbita si Adrian ng isang potential investor, isang tanyag na kritiko ng pagkain. Ito ang kanyang pagkakataon na patunayan na ang La Perla ay bumalik na, hindi lang sa food, kundi sa service. Naghanda si Leah para sa gabi. Pinarada niya ang pinakamahuhusay na service crew sa station ng kritiko. Ngunit nang dumating ang pagkain, isang malaking problema ang lumabas. Ang isda, ang signature dish ng gabi, ay hindi mukhang sariwa. Miss Reyes, tawag ng head chef, galit na galit. May nagpalit ng label sa stock ng isda. Ang isdang inihanda ko ay para sa delivery bukas, hindi para sa gabi na ito. Nagkatinginan si Adrian at Leah. Hindi ito aksidente, isa itong sabotage. Kailangan nating gawin ang damage control, sabi ni Adrian, mabilis ang kanyang isip. Ngunit bago pa man sila makagawa ng aksyon, umugong na ang bulungan. Ang kritiko ay nakita ang isda at tumayo, umalis ng walang paalam. Ang mukha ni Adrian ay namutla. Ang gabi na dapat sana ay magdadala ng tagumpay ay naging isang malaking kabiguan. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ni Marco si Adrian sa tabi. Sir, sa palagay ko, kailangan mo nang tanggalin si Leah. Tignan mo ang nangyayari simula nang dumating siya. Ang risk niya ay mas malaki kaysa sa benefit. Ngunit sa halip na sumang-ayon, tumingin si Adrian kay Marco na may pagdududa. Masyadong nag-aalala si Marco. Masyadong determinado siyang paalisin si Leah. Marco, may nagpalit ng label ng isda. Hindi ito pagkakamali. Sabotage ito. Sabi ni Adrian, matalas ang boses. At hindi ako naniniwala na si Leah ang gagawa nito. Bakit? Siya ang may pinakamalaking mawawala. Nag-aalangan si Marco, ngunit mabilis ding nakabawi. Well, sir, kung hindi si Leah, sino? Masyado tayong nagtitiwala sa isang tao na galing sa labas. Tama ka, sabi ni Adrian. Magsimula tayong maghanap ng tao na nasa loob. Pagkatapos ng gulo, pumasok si Adrian sa kanyang opisina at kinaladkad si Leah. Tingnan mo ang mga CCTV footage ng kitchen. Utos ni Adrian. Ginugol nila ang sumunod na 2 oras sa panonood ng mga lumang video. Magkasama sila, magkadikit ang balikat, pinapanood ang bawat galaw ng mga empleyado. Habang tumatagal, ang awkwardness sa pagitan nila ay napalitan ng isang tahimik na pagkakaisa. Sa isa sa mga footage, nakita nila ang isang junior cook na nagtatago sa likod ng isang stack ng mga kahon, tila naglalagay ng isang bagay sa storage. Ang cook na ito ay kilalang tauhan ni Marco. Siya, bulong ni Leah. Si Rico, alam kong hindi siya gumagawa ng sarili niyang desisyon. Tumingin si Adrian sa footage. Ang hinala niya ay nagsimula nang maging isang katotohanan. Ngunit bakit? Sino ang nag-utos? Pagkatapos ay dumating ang malaking hinala. Sa isang footage mula sa banyo ng staff, nakita nila si Rico na may kausap sa telepono. Sa loob ng ilang segundo, dumating si Marco sa pinto, tinitingnan ang paligid, at pagkatapos ay binigyan ng isang mabilis na senyas si Rico na itago ang cellphone nito. Ang senyas na yon ay mabilis, ngunit malinaw. Nagkatinginan si Adrian at Leah. Si Marco, bulong ni Leah hindi makapaniwala. Si Adrian ay hindi nagsalita. Ang galit ay muling bumalik ngunit ngayon, ito ay iba. Hindi ito galit sa negosyo. Ito ay isang personal na pagtataksil ang taong pinagkakatiwalaan ko. Ito ay hindi aksidente, Leah. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay tila yelo. May nagtatarget sa akin at alam ko na kung sino. Nakatayo si Marco Sandoval sa bintana ng kanyang mamahaling condominium, hawak ang isang baso ng whiskey. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kumikinang na gusali ng La Perla. Ang toring iyon, para sa kanya, ay isang simbolo ng lahat ng bagay na dapat ay sa kanya. Huminga siya ng malalim at uminom mula sa baso. Ang lasa ng alak ay mapait,
ngunit hindi kasing pait ng alaala ng kahapon. Flashback, 15 taon na ang nakalipas. Isang batang Marco, puno ng pangarap, ang nagsimula bilang isang busboy sa La Perla. Ang ama ni Adrian, si Don Ricardo Castillo, ang may-ari noon. Isang mabuting tao, ngunit may isang kahinaan, ang kanyang nag-iisang anak. Nakita ni Marco kung paano binigay ni Don Ricardo ang lahat kay Adrian. Ang pinakamahusay na edukasyon, ang pinakamahal na mga laruan, ang lahat ng atensyon. Samantalang siya, si Marco, ay nagtrabaho mula sa ibaba. Nag-aral sa gabi at ibinuhos ang bawat patak ng kanyang pawis para lang mapansin. At napansin naman siya. Naging manager siya, naging kanang kamay ni Don Ricardo. Ngunit sa huli, nang pumanaw ang matanda, kanino napunta ang lahat? Kay Adrian. Isang batang walang alam sa hirap na ang tanging alam ay mag-utos at magalit. Ikaw ang dapat na tagapagmana ko, Marco. Sabi minsan ni Don Ricardo sa kanya habang sila'y nag-iinuman. Pero si Adrian, dugo ko siya. Kailangan kong ibigay ito sa kanya. Ang mga salitang iyon, ikaw ang dapat. Iyon ang lason na unti-unting kumain sa kaluluwa ni Marco sa loob ng maraming taon. Ngayon, habang pinapanood niya ang gusali, isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang plano niya ay perpektong gumagana. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang mga mensahe. Ang huling palitan nila ng food blogger. Blogger. The new story is a hit. Everyone is talking about the food poisoning incident. La Perla is finished. Marco, not yet. This is just the beginning. Pinatay niya ang screen at lumakad patungo sa kanyang mesa. Doon, nakahanda na ang isang folder. Sa loob nito ay mga pekeng financial statement. Mga dokumentong nagpapakita na si Adrian Castillo ay nagnanakaw ng pera mula sa kumpanya. Madali lang itong gawin. Siya ang may hawak ng mga libro. Siya ang nakakaalam ng lahat ng sikreto. Ito ang huling baraha. Ang alas na tatapos sa paghahari ng batang hari. Ang pagdating ni Lia Reyes ay isang hindi inaasahang biyaya. Ang insidente sa ina ni Adrian, siya ang nagplano noon. Alam niyang ugali ni Aling Nena na bumisita nang hindi nagpapakilala. Tiniyempo lang niya ang lahat. Ipinadala niya ang pinakabagal na waiter sa isang VIP table. Alam na magagalit si Adrian. Pagkatapos, tinawagan niya ang blogger at sinabing may eksena na mangyayari. Simple, epektibo. Ngunit hindi niya inaasahan na kukunin ni Adrian si Lia pabalik. Isang malaking pagkakamali sa parte ni Adrian dahil si Lia ngayon ang perpektong pain. Ang bawat sabotahe na ginagawa niya ay madaling ibintang sa walang karanasang direktor. Kawawang Lia, naisip ni Marco. Isang mabuting tao na nasa maling lugar, sa maling panahon. Pero sa digmaang ito, walang lugar para sa awa. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type ng isang email. Isang anonymous na email na ipapadala sa pinakamatandang miyembro ng Board of Directors, isang taong matagal nang may alinlangan sa kakayahan ni Adrian. Subject: Urgent, Financial Misconduct at La Perla. To the esteemed members of the board, simula niya, habang nagtatype siya, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na, ang sandaling matagal niyang hinintay, ang pag-aalsa ng alipin laban sa kanyang hari. It's time for the king to fall. Pinindot niya ang send button. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siyang muli sa bintana, sa kumikinang na tore ng La Perla. Sa isip niya, hindi na ito ang kaharian ni Adrian Castillo. Malapit nang maging kanya. Kahit na natuklasan na nila ang sabotage, ang tensyon sa La Perla ay nanatiling mataas. Alam ni Adrian na si Marco ang salarin, ngunit wala pa siyang sapat na ebidensya para ibagsak ito. Ang kailangan niya ay isang proof na magpapakita ng koneksyon ni Marco sa food blogger at sa mga peking insidente. Naghapon na.
Pagod na pagod si Leah pagkatapos ng isang buong araw ng pagtatanggol sa kanyang training program laban sa mga mapanuksong manager. Sa lahat ng ito, si Adrian lang ang kanyang kakampi. Hatid na kita. Alok ni Adrian habang naglalakad sila patungong parking lot. Kailangan nating pag-usapan ang susunod nating hakbang at hindi ligtas ang opisina. Hindi na nagtanong si Leah. Hindi niya na kaya pang mag-commute. Ang pag-aalala para kay Angel ay nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Sa loob ng mamahaling kotse ni Adrian, ang katahimikan ay hindi awkward, kundi mapayapa. Ito ang unang pagkakataon na wala silang pinag-uusapang trabaho o krisis. May problema ba? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay malambing at may pag-aalala. Umiling si Leah, ngunit isang patak ng luha ang biglang bumagsak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinahid. Pwede kang maging tapat sa akin, Leah, sabi ni Adrian. Itinigil ang kotse sa isang tabi. Tumingin siya kay Leah, hindi bilang CEO, kundi bilang isang kaibigan. Nakikita kong may dinadala ka. Huminga ng malalim si Leah. Si Angel po, ang kapatid ko. Kailangan niya ng surgery sa puso. Sa lalong madaling panahon. Ikinuwento niya ang tungkol sa kalagayan ni Angel, ang takot na baka hindi ito makayanan ng kanyang maliit na kapatid. Ikinuwento niya kung paano siya nagtatrabaho ng 3 shift dati para lang makaipon. Nakikinig lang si Adrian. Walang paghuhusga. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Paanong... Nagsimula si Adrian. Paano nangyari sa kanya? Kailangan mo bang malaman ang lahat? Tanong ni Leah, medyo nasaktan. Hindi. Mabilis na sagot ni Adrian. Gusto ko lang malaman. Dahil gusto kong maunawaan. Ang tingin ko sa'yo, ikaw ang pinakamalakas na tao sa La Perla. Pero nakikita ko na may napakabigat ka ring dinadala. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang pag-init sa kanyang puso. Ang CEO na nagpatalsik sa kanya ay ngayon ay nagpapakita ng totoong humanity. Nagsimula si Adrian na magkwento tungkol sa kanyang sarili. Ang ama ko, namatay siya dahil sa overworking para lang iligtas ang kumpanya sa pagkalugi. Noong bata pa ako, nakita ko kung paanong sinira ng pera ang pamilya namin. Kaya naniwala ako na kailangan kong maging matigas. Ang tingin ko, ang pagiging ruthless ang magliligtas sa La Perla. Tumingin siya kay Leah, puno ng sakit. Pero ang pagiging ruthless ko ang muntik nang pumatay sa aking ina. At ikaw, Leah, ikaw ang nagturo sa akin na nagkamali ako. Nakarating sila sa maliit na eskinita ni Leah. Nang bumaba si Adrian, bumungad sa kanila ang isang emergency. Ate Leah, sigaw ng isang kapitbahay. Si Angel, inatake, isinugod na sa ospital. Nataranta si Leah. Ang dignity at composure na ipinakita niya sa La Perla ay naglaho. Angel! Sigaw niya at tumakbo siya papasok, pero pinigilan siya ni Adrian. Sasama ako. Sumakay ka sa kotse. Dali. Habang nagmamaneho si Adrian patungong ospital, mabilis ang kanyang isip. Huwag kang mag-alala, Leah. Sabi niya, pinisil ang kamay nito ng matindi. Hindi na alintana ang professional distance. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Ako na ang bahala sa lahat. Sa hospital bills, sa surgery, ako na ang bahala. Pagdating nila sa ospital, naupo si Leah sa waiting area. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Puro panalangin na lang. Tiningnan niya ang kamay ni Adrian na ngayon ay nasa balikat niya. Nagbibigay ng tahimik na suporta. Sa sandaling iyon, ang kanyang boss ay hindi na ang hari ng La Perla. Siya ay naging isang taong handang tumulong. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Adrian. Galing ito sa kanyang abogado. May meeting ka agad bukas ng umaga, Adrian. Sabi ng abogado, punong-puno ng pag-aalala ang boses. Tungkol sa financial report at sa board meeting, kailangan mong maghanda.
May nag-leak ng mga dokumento. Napatayo si Adrian. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pag-aalala, patungong galit. Alam niya, ito na ang huling atake ni Marco. Tiningnan niya si Leah. Ang kanyang kapatid ay nasa loob ng emergency room. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit ng panganib. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang nakakabinging takot. Ang conference room ng La Perla ay tila isang korte. Nakaupo sa mahabang mesa ang mga miyembro ng board of directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa gitna, nakatayo si Adrian. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hinihintay ang kanyang hatol. Sa kabilang dulo, nakaupo si Marco Sandoval. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala. Isang perpektong maskara para sa isang taksil. Mr. Castillo, nagsalita si Mr. De Leon, ang chairman ng board. May natanggap kaming mga ulat, mga dokumento, na nagsasabing may malaking halaga kang inilabas mula sa pondo ng kumpanya para sa personal na paggamit. Inilatag ni Marco ang mga pekeng financial statements sa mesa. Bawat numero, bawat transaksyon ay metikulosong ginawa para magmukhang totoo. Hindi totoo yan, mariing sabi ni Adrian, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Puno ang isip niya ng pag-aalala para kay Angel. Nakagabi ay na-stabilize, ngunit kailangan pa ring maoperahan sa lalong madaling panahon. Maari mo bang ipaliwanag kung saan napunta ang 5 milyong piso na ito, Adrian? Tanong ni Mr. De Leon. Ang tono ay malamig. Hindi makasagot si Adrian. Ang petsa sa dokumento ay ang araw na nag-alok siya ng tulong kay Leah para sa operasyon. Ito ay isang bitag. Kung sasabihin niya ang totoo, lalabas na ginagamit niya ang pera ng kumpanya para tulungan ang isang empleyado. Isang bagay na labag sa patakaran at magpapatunay lamang ng kanilang akusasyon. Habang nag-iisip siya ng isasagot, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang head chef. Ang muka ay puno ng panik. "Sir! Sir Adrian! May problema po tayo!" Sigaw niya. Maraming customer ang tumatawag. Nagsasabing sumakit ang tiyan nila matapos kumain dito kagabi. May food poisoning daw po. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa silid. Ito na, ang huling pako sa kabaong. Tumingin si Adrian kay Marco. Nakita niya ang isang bahagyang pamamangiti sa mga labi nito bago ito mabilis na nagtago sa likod ng maskara ng pagkabigla. "Ito na ang huli?" sabi ni Mr. Mr. De Leon. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkadismaya. "Adrian, sa ilalim ng mga sirkumstansyang ito, wala kaming pagpipilian kundi suspendihin ka bilang CEO. Epektibo ka agad habang isinasagawa ang isang buong investigasyon." Gumuho ang mundo ni Adrian, ang legasiya ng kanyang ama, ang kanyang pangalan. Lahat ay nawala sa isang iglap. Matapos ang pulong, naglakad si Adrian palabas ng silid na parang isang multo. Sinalubong siya ni Leah sa hallway. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Sir Adrian, narinig ko po ang nangyari. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Alam kong hindi niyo magagawa iyon," sabi ni Leah. Ang boses ay puno ng paninindigan. Hinawakan niya ang braso ni Adrian, isang kilos ng suporta. Ngunit tinabig ni Adrian ang kamay niya, isang malamig at masakit na pagtabig. Tumingin siya kay Leah, ngunit ang mga mata niya ay hindi na ang mga matang nakita ni Leah kagabi. Ang mga matang puno ng pag-unawa at init. Ngayon, ang mga ito ay puno ng pagkatalo at kapaitan. "Umalis ka na, Leah," sabi niya. Ang boses ay walang buhay. "Pero sir, wag mo na akong tawaging sir." Sigaw niya, ang galit ay hindi para kay Leah, kundi para sa sarili. "Wala na akong halaga. Isa na akong kabiguan, isang kahihiyan sa pangalan ng aking ama." Napaurong si Leah, nasasaktan sa mga salitang naririnig. "Sinabi ko na sa'yo," patuloy ni Adrian. Ang boses ay naging isang desperadong bulong.
Lahat ng hinahawakan ko ay nasisira. Ang kumpanya, ang reputasyon ko, at ngayon, ikaw. Hindi totoo yan. Umalis ka na, Lia. Putol niya, ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Lia at maging sa sarili niya. Lumayo ka sa akin bago ka pa man tuluyang masira. Hanapin mo ang iyong sariling landas. Huwag mo nang hintaying madamay ka pa sa pagbagsak ko. Tumalikod si Adrian at naglakad palayo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagkatalo. Hindi niya nilingon si Lia. Hindi niya kayang makita ang sakit sa mga mata nito. Ang sakit na siya mismo ang nagdulot. Naiwan si Lia na nakatayo sa gitna ng hallway, mag-isa. Ang lalaking nagsimulang magbigay sa kanya ng pag-asa, ang lalaking nangakong tutulong sa kanyang kapatid, ay ngayon ay siya na mismo ang nagtataboy sa kanya palayo. Ang init na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang napakalamig na kawalan. Ang pag-asa ay tila isang kandila na biglang hinipan ng malakas na hangin. At sa isang iglap, lahat ay naging madilim. Nang umalis si Adrian, iniwan niya si Lia sa isang estado ng pagkabigla at matinding sakit. Ang mga salita niya ay parang matatalim na tinik. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang maliit na bagay ang pumasok sa isip ni Lia. Lahat ng hinahawakan ko ay nasisira. Iyon ang parang isang kanta na paulit-ulit niyang naririnig sa utak niya. Kung tama si Adrian, kung talagang sinasabotahe siya, bakit niya paulit-ulit na isinasagawa ang plano ng pag-atake? At bakit tila hindi man lang nagulat si Marco? Ang hinala ay nagsimulang magtanim sa kanyang isip. Ito ay hindi ang pananaw ng isang taong sumusuko. Ito ang pananaw ng isang taong ginagamit. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pag-iyak sa hallway. Ang boses ni Angel sa ospital ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi niya maaaring hayaang magtagumpay ang isang masamang plano. Hindi niya maaaring hayaang magdusa si Adrian na sa kabila ng lahat ng kapintasan nito ay nagpakita ng isang bahagi ng kabaitan. Bumalik siya sa kanyang maliit na apartment. Walang silbi ang pag-iisip. Kailangan niya ng isang taong may koneksyon sa loob ng pamilya Castillo, isang taong may kinalaman sa lahat ng ito mula pa sa simula. Nagmaneho siya papunta sa bahay ni Aling Nena, ang ina ni Adrian. Nadatnan niya itong nagdarasal. Aling Nena, tawag ni Lia ng mahinahon. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tungkol po kay Sir Adrian at kay Mr. Sandoval. Nagulat si Aling Nena. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Lia, naintindihan niya. Umupo sila at nagsimulang mag-usap. Alam mo ba, Lia? Sabi ni Aling Nena habang humihikbi. Simula nang mamatay ang asawa ko, parang lumamig ang puso ni Adrian. Pero si Marco, masyado siyang malapit kay Adrian. Masyadong pilit ang pagtulong niya. Nagsimulang ikwento ni Lia ang mga insidente, ang fire alarm, ang mga handout at lalo na ang sabotage sa isda kagabi. At Aling Nena, patuloy ni Lia, noong araw na pinalayas niyo ako, nakita ko si Marco sa labas ng kusina bago pa man kayo dumating. Tila may kausap siya sa telepono. At kagabi, nakita namin ni Adrian si Rico, ang cook na kaibigan ni Marco na naglalagay ng isang bagay sa storage. Napatigil si Aling Nena. Si Rico, anak siya ng dating driver ko. Alam niyang masama ang ugali ni Marco sa akin noon. Binalikan ni Lia ang memorya. Ang galit ni Marco, ang kanyang pilit na pagiging supportive, ang tila perpektong pagkakagawa ng pekeng financial reports. Aling Nena, sabi ni Lia, naniniwala ako na si Marco ang nagpapasabog sa lahat. Kailangan nating hanapin ang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga scam na ito. Nagtulungan sila. Ginawa ni Aling Nena ang lahat ng kanyang makakaya para alalahanin ang mga kakaibang galaw ni Marco sa loob ng kumpanya sa mga nakaraang buwan. Habang si Lia naman ay gumamit ng mga koneksyon niya sa isang kaibigan
na nagtatrabaho sa isang IT firm para tingnan ang mga server logs ng La Perla. Mga logs na hindi kayang i-access ni Adrian dahil suspended na siya. Isang oras bago ang final board meeting na magdidikta sa kapalaran ni Adrian, natagpuan nila ito. Hindi sa server logs, kundi sa isang lumang security camera sa parking lot na nakatutok sa back entrance. Isang dead spot na hindi napansin ng mga staff. Ipinakita ni Leah ang footage kay Aling Nena. Sa video, nakita nila si Marco na nagbibigay ng senyas sa isang lalaki, ang food blogger, ilang araw bago ang isyu ng isda. At mas matindi pa, may lumang recording mula sa araw na sinisante niya si Leah. "Tingnan niyo po ito, Aling Nena," sabi ni Leah. Itinuon ang pansin sa isang partikular na sandali. Sa likod ni Adrian, bago pa man siya mag-utos na paalisin si Leah, nakita ang anino ni Marco na may hawak na cellphone, tila nagre-record ng buong pag-uusap. Ang timing ay perpekto. Si Marco ang nagpadala ng video ng pagpapalayas kay Leah sa social media. Siya ang nagpasimula ng lahat. Bulong ni Aling Nena, ang kanyang mukha ay naging matigas. "Sinira niya ang anak ko at ngayon, sinisira niya ang kumpanyang iniwan ng aking asawa." "May ebidensya na po tayo, Aling Nena," sabi ni Leah. Ang boses ay puno ng bagong lakas. "Pero kailangan nating makarating kay Adrian. Ngayon na." Nakaupo si Adrian sa kanyang upuan sa conference room. Ngunit ngayon, hindi na sa dulo ng mesa na para sa hari. Inilagay siya sa isang tabi, tila isang panauhin na lang sa sarili niyang kaharian. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Hindi niya kayang labanan ang mga ebidensyang inilatag ni Marco. Tiningnan niya ang isang maliit na larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. "Patawad pa," bulong niya sa kanyang isip. "Nabigo kita." Nagsimula nang magsalita si Mr. De Leon. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga ebidensya at sa mga nakalipas na insidente, malinaw na ang pamumuno ni Mr. Adrian Castillo ay nagdulot ng malaking pinsala sa La Perla. Kaya naman, ang board ay nagkakaisang hindi na narinig ni Adrian ang mga sumunod na salita. Naglakbay ang kanyang isip sa mukha ni Leah. Ang sakit sa mga mata nito nang itaboy niya ito. Iyon ang pinakamalaki niyang pagsisisi. Habang nagsasalita si Mr. De Leon, si Marco naman ay naghahanda na sa kanyang acceptance speech. Isang ngiti ng tagumpay ang naglalaro sa kanyang mga labi. Ito na. Sa wakas, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Leah Reyes, kasama si Aling Nena. Ang dating waitress ay may tindig ngayon ng isang general na handa nang pumasok sa digmaan. "Sandali lang po," malakas na sabi ni Leah. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Miss Reyes, isa itong pribadong pagpupulong," sabi ni Mr. De Leon, naguguluhan. "Pribado po ba ang pag-uusapan tungkol sa isang kasinungalingan?" Diretsong sagot ni Leah. Naglakad siya patungo sa mesa. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nagulat si Adrian. "Leah, anong ginagawa niya dito?" Si Marco naman ay biglang namutla. "Mayroon po akong gustong ipakita sa inyo," sabi ni Leah. Kinuha niya ang kanyang laptop at ikinonekta ito sa malaking screen sa harap. Unang ipinakita niya ang CCTV footage mula sa parking lot. Malinaw na nakita ng lahat si Marco, nakausap ang food blogger na nagpasimula ng food poisoning scandal. Sunod niyang ipinakita ang footage kung saan si Marco, sa likod ni Adrian, ay nagre-record ng insidente ng pagpapatalsik kay Leah. Si Mr. Sandoval po ang nag-leak ng video na sumira sa reputasyon ng La Perla. Paliwanag ni Leah, ang boses ay kalmado, ngunit matalas. At siya rin po ang nagplano ng lahat ng sabotage sa loob ng restaurant, kabilang na ang peking food poisoning para ibagsak si Sir Adrian. "Kasinungalingan!" sigaw ni Marco. Tumayo ito sa galit. "Gawa-gawa lang yan. Walang katotohanan ang mga video na yan." Ngunit huli na ang lahat. Ang pagkataranta sa kanyang mukha, ang pinakamalinaw na ebidensya ng kanyang pagkakasala.
At tungkol naman po sa 5 milyong piso, dagdag ni Leah, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian, isang tingin na puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Hindi po iyon ninakaw ni Sir Adrian. Iyon po ay inalok niya sa akin bilang tulong para sa operasyon sa puso ng aking kapatid. Isang bulungan ng gulat ang kumalat sa silid. Totoo ba ito, Adrian? Tanong ni Mr. De Leon. Ang boses ay mas malambot na ngayon. Tumango si Adrian, hindi maalis ang tingin kay Leah. Ang babaeng winasak niya ay bumalik para iligtas siya. Hindi ko po tinanggap ang pera, mabilis na sabi ni Leah. Pero ang alok na yon ang nagpatunay sa akin na sa likod ng maskara ng isang malupit na CEO, may isang taong may mabuting puso. Sa puntong yun, hindi na nakatiis si Marco. Sinubukan niyang tumakbo palabas ng silid. Security! Sigaw ni Mr. De Leon. Hinarang ng mga gwardiya si Marco sa pinto. Tapos na ang laban. Marco Sandoval, arestado ka para sa corporate sabotage at fraud, sabi ng pinuno ng security. Habang dinadala si Marco palabas, ang huling tingin niya ay napunta kay Adrian, isang tingin na puno ng galit at pagkatalo. Nang mawala na si Marco, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Lahat ng mata ay nasa kay Leah at Adrian. Tumingin si Adrian kay Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, pagsisisi at isang emosyon na ngayon lang niya pinayagang lumabas. Paghanga. Sila ay nakatayo sa magkabilang dulo ng silid, ngunit sa sandaling iyon, tila sila lang ang tao sa mundo. Wala nang mga kasinungalingan, wala nang mga maskara, wala nang mga pader na nakapagitan sa kanila. Tanging ang katotohanan na lang ang natitira. Lumipas ang 2 buwan. Ang La Perla ay hindi na ang lugar na puno ng takot at pagmamataas. Sa halip, ito ay puno ng sigla, ng tawanan, at ng tunay na ngiti. Ang mga pagbabago ay nagsimula sa tuktok. Sa isang all-hands meeting, tumayo si Adrian Castillo sa entablado. Hindi na siya nakasuot ng 3-piece suit na kasing tigas ng kanyang puso. Nakasuot siya ng mas simpleng damit at sa kanyang mukha ay mayroong pagpapakumbaba. Noon, simula ni Adrian, ang kanyang boses ay malinaw at emosyonal. Naniwala ako na ang kalakasan ng La Perla ay nakasalalay sa mga numero at kalupitan. Nagkamali ako. Tumingin siya sa lahat, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kaibigan. Ang real strength natin ay wala sa mga dingding na marmol, kundi nasa mga taong nagtatrabaho dito. Nasa puso at dignidad na ipinapakita ninyo araw-araw. Tiningnan niya si Leah na nakatayo sa tabi ng entablado, nakangiti. Opisyal kong ipinatutupad ang bagong Employee Welfare Fund at ang Dignity in Service Program na nilikha ni Director Leah Reyes, deklara ni Adrian. Ang programang ito ay hindi tungkol sa paggawa ng pera. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Pagkatapos ng pulong, nagtungo si Adrian sa rooftop garden ng restaurant, ang tahimik na lugar na madalas niyang takasan noon. Hindi siya nag-iisa ngayon. Sumunod si Leah sa kanya. Ang ganda ng speech mo, Sir Adrian, sabi ni Leah. Ang boses ay malambing. Hindi na Sir Adrian, sagot ni Adrian, huminga ng malalim. Hindi na ako ang hari, ako ay si Adrian, ang lalaking sinubukan kang sirain at ang lalaking iniligtas mo. Wala na yon, sabi ni Leah, ngumiti. Ang mahalaga, nagbago ka. Nagbago ako dahil sa iyo, Leah, sabi ni Adrian. Humarap siya kay Leah. Ang sikat ng araw ay humahalik sa mukha nito. Nagliliwanag ang kanyang mga mata. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano ito kaganda, hindi lang sa panlabas, kundi sa loob. Tungkol sa operasyon ni Angel, sabi ni Adrian. Tapos na po, putol ni Leah. Matagumpay po ang surgery. Nagamit ko po ang mga naipon ko at tinulungan ako ng welfare fund. Gusto kong bayaran ang lahat, sabi ni Adrian.
para sa akin, para makabawi ako. Umiling si Leah. Hindi mo kailangang bayaran ng pagmamahal, Adrian. Ang pagbabago mo ay sapat na. Mas mahalaga pa sa anumang halaga. Tinitigan siya ni Adrian. At sa sandaling iyon, ang huling pader na itinayo niya sa pagitan ng kanyang puso at ng mundo ay tuluyang gumuho. Hindi na lang ito tungkol sa pagbabayad ng utang, Leah. Bulong niya. Hinawakan niya ang kamay ni Leah. Ang kanyang palad ay mainit. Kabaliktaran ng malamig niyang personalidad noon. Nagsimula akong maging mabait para iligtas ang kumpanya, ngunit nagtapos ako sa pagiging mabait dahil sa iyo, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Leah Reyes, ang puso ko. Hindi ko alam kung paano magmahal, pero tinuruan mo ako. Patawarin mo ako at bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa iyo. Ang mga mata ni Leah ay nagsimulang mamasa-masa. Matagal na kitang pinatawad, Adrian. Dahan-dahan, lumapit si Adrian. Sa rooftop na yon, sa gitna ng syudad, ibinahagi nila ang kanilang unang halik. Hindi isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pagpapatawad at bagong pag-asa. Isang linggo ang lumipas. Nasa ospital si Adrian at Leah. Binibisita si Angel. Si Angel, na ngayon ay masigla at nakangiti, ay nakaupo sa kanyang kama, naglalaro. Kailan po kayo ikakasal, ate? Tanong ni Angel, inosenteng-inosente. Nagkatinginan si Adrian at Leah. Namula si Leah. Ngumiti si Adrian. Soon, Angel, sabi ni Adrian. Pinisil ang kamay ni Leah. Sa lalong madaling panahon. Habang papalabas sila ng ospital, magka-holding hands, dumaan sila sa isang newsstand. Ang headline ng isang business magazine ay nagbigay ng isang matamis na pagtatapos. La Perla, nagbabalik. Ang liderato ng awa at dignidad ay nagpanalo sa kumpanya laban sa kasakiman. Tiningnan ni Adrian ang headline, ngunit hindi na ito ang mahalaga sa kanya. Tiningnan niya si Leah. Ang kanyang tagumpay ay hindi nakita sa profit, kundi sa ngiti ng babaeng nasa tabi niya. Ngayon, alam ko na, bulong ni Adrian kay Leah. Ang integrity ay hindi lang isang moral na halaga. Ito ang pinakamalakas na sandata at ikaw. Ikaw ang nagbigay nito sa akin. Hinalikan niya sa noo si Leah at naglakad sila patungo sa kanilang bagong simula. Magkasama. Ang love story na nagsimula sa kahihiyan at kirot ay nagtapos sa pag-ibig at redemption.